Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video. And syempre, this is Anthony ang palagyan niyo nakakasama dito sa ating mga kwentuhan at mga balitaktakan kung saan tayo po ay kahit paano ay nagbibigay ng konting information, no, based on our experience, based dun sa konti nating nalalaman kung ano ang buhay dito sa United Kingdom. No? So, sa lahat po ng mga gustong mag-migrate at nandito na rin sa United Kingdom at nag-iisip bumili ng bahay o magrenta ng bahay, ano nga ba ang mas magandang desisyon? No? So, sa gabing ito, yan ang pag-uusapan natin, yan ang topic natin at hopefully ay meron kayong kaunting mapulot na information para sa inyong mga pagdidesisyon. Ang lahat ng yan sa pagbabalik natin pagkatapos lamang ng isang maikling paalala. Hi guys, ayan, welcome back dito sa panibago nating video. Ayan, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at sa patuloy na nanonood ng ating channel. Can you please share this video kung sa tingin nyo po ay nakakatulong at sa tingin nyo ay may mga tao na magbe-benefit ng video na to. So, ang inyo pong like, ang inyo pong subscribe, ang inyong comment ay much appreciated po dito sa channel natin. And kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong mga suggestions, may mga reactions sa mga video na ginagawa natin, please comment down below at nang magkaroon po tayo ng maayos na kwentuhan. Ayan. So, ngayon pong gabing ito, ang katulad ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin ay pagbili ng bahay o pagre-renta ng bahay. Alin nga ba ang mas magandang gawin kung ikaw ay isang immigrant dito sa United Kingdom o kung ikaw ay nagpaplanong mag-immigrate dito sa United Kingdom, no? So, ako po for my experience, no, based on my experience, ang lahat ng pagkukwentuhan natin dito ay more or less based sa aking experience, sa experience ng mga kaibigan ko at sa mga experience ng mga tao na nakasalamuha ko na nandito rin sa United Kingdom. Ano nga ba ang pinaka-the best na gawin, no? Especially kung ikaw ay nagtatrabaho dito sa UK, no? So, unang-una natin pag-uusapan is ano bang mas maganda, magrenta ka ba o bumili ng bahay? So, syempre, kung ikaw ay bago pa lang dito sa UK o parating ka pa lang sa UK, wala pang opportunity na bumili ng bahay, no? So the best thing that we can do is rent a accommodation, no? So ang aking advice, no, sa mga gusto na magpunta dito o nandito na is especially kung ikaw ay nasa countryside o kaya ay nasa city, kasi nagkakaroon ng difference kung ikaw ay nasa city at saka nasa countryside. Malaki difference when it comes to renting and when it comes to buying a house, no? Napakalaki ng difference, no? So unang-unang dapat natin i-consider is kung ikaw ay nasa city, no? Kung ikaw ay nasa city ay at magre-renta ka, I would suggest that you find the closest, no, the closest possible accommodation dun sa trabaho mo, no? The closest, no? At hindi lamang closest kundi the cheapest, no? So maghanap ka ng mura at the same time ay medyo malapit sa trabaho mo. Unang-una is because kapag ikaw ay nagre-renta ng mura, makakaipon ka ng pera para sa pan-down mo ng sarili mong bahay, no? So pagdating ng panahon na ikaw ay eligible na para bumili ng sarili mong bahay. Ikalawa is makakatipid ka ng iyong mga expenses kung ikaw ay closest sa iyong trabaho. So, dapat kung ikaw ay maghahanap ng accommodation, malapit ka doon sa iyong trabaho. Ikalawa is medyo mura na, the cheapest possible that you can get, no? Minsan kasi malayo ka, murang-mura nga yung nakuha mo, pero ang layo mo naman, you have to commute half an hour o kaya ay an hour
sa tren o kaya sa bus para makapunta ka sa trabaho mo. That is not advisable kasi syempre, time is money. Ikalawa, yung iyong pagod. Ikatlo, minsan kahit na medyo nakakamura ka, hindi siya worth it, no? So, ikalawa na dapat mo i-consider kung ikaw naman ay nasa countryside is mura yung iyong makukuha at the same time malapit din sa iyong pupuntahan. So, kung ikaw ay may choice, kung ikaw ay may pamilya at magsisimula ka dito sa UK, nakasama pamilya mo o may plano kang dalhin ng pamilya mo, I would suggest na ang kuhanin mong mga lugar sa iyong employment is yung mga nasa countryside. Bakit? Kasi malaki ang difference ng rent at saka ng pagbili ng presyo ng bahay. So, if you haven't watched my video, no, yung rent at saka accommodation expenses sa London at sa countryside, yung comparison, panoorin mo yan, nasa kwan ko lang ng mga videos ko sa library ng mga videos yan. So, kung ikaw ay may option, I would advise that you get the countryside. Kung may pamilya ka at may plano kang magpamilya, gusto mong bumili ng bahay, I would suggest that you get the countryside kasi malaki ang difference talaga. For example, sa London, no, ang renta ng isang bahay na 3-bedroom house, no, this is a house, not a flat, not an apartment. A house is 1,200 at least, no, sa mga sa mga outskirt ng London, 1,200 ang monthly ng iyong renta na babayaran. Samantalang sa mga countryside katulad ng tinitirhan ko, you can find a 3-bedroom house for about 350 pounds o 400 pounds, 500 pounds, depende sa location, no? So, doon pa lang napakalaki na ng difference, no? Kung ikaw ay nagpaplano na kumuha ng bahay at gusto mong bumili ng sarili mong bahay, malaki ang opportunity na makabili ka ng sarili mo kung ikaw ay nasa countryside, no? So, kung ikaw naman ay nasa London at nurse ka, medyo alam mo na, medyo ang sahod ng nurses ay hindi ganong kalakihan para maka-afford ka agad ng ganong klase ng bahay. Unless otherwise, ikaw ay band 7 agad, band 6 agad, no, at wala kang pamilya, gusto mong bumili ng sarili mong bahay, magaling ka mag-ipon ng pera, at tapos masinop ka, magaling ka sa finance management, that would be a good thing. Pero kung ikaw ay medyo may pinapadalan sa Pilipinas, tapos medyo budgeted ang pera mo, konti lang may ipon mo, I would suggest that you at least, no, find a place na nasa countryside para kahit paano makaipon ka, makatipid ka when it comes to renting your property doon sa iyong pupuntahan. So yun ang unang-una nating pag-uusapan, no, yung difference ng city at saka ng countryside, no. Yung kanina binabanggit ko is alin ba mas maganda, mag-rent ba o bumili ng bahay? Like I said kanina, depende yan kasi una, pag bago ka pa lang hindi ka agad makakabili, mga nasa around 2 years o 1 year or 2 years na may trabaho ka, tapos saka ka lang pwedeng makapag-apply ng mortgage, no? Depending sa credit score mo din yan, depende sa income, depende sa deposit na kaya mong ibigay, na naipon mo, and those are the things, no? So, when it comes to renting, what is good about renting, no? So, the good thing about renting is basically, especially kung ikaw ay magre-rent ng fully furnished na apartment o ng bahay o ng flat, wala ka nang aalalahanin pa, no? Lahat bayad na. So for example, hindi ka na magbabayad ng council tax, hindi ka na magbabayad ng electric at saka gas bills, hindi ka na magbabayad ng water at kung ano-ano pa. So that is one good thing about renting. Pero kung hindi fully furnished at house lang yung irerentahan mo, babayaran mo lahat, yung iyong council tax, babayaran mo din yung iyong
electrics and gas, tapos babayaran mo din yung iyong water, babayaran mo lahat ng mga expenses sa loob ng bahay. So basically, magre-renta ka tapos babayaran mo yung added expenses, yung mga bills mo, kasama yan dyan. So kaya malaki yung difference ng city at saka ng countryside kasi when it comes to paying a lot of money, no, a lot of bills, you have to pay it as a irregular renter, no. So, 'yon isa sa mga dapat i-consider. Kung ikaw naman ay may opportunity na makabili after 2 years, I would suggest that you buy your own property. Bakit? Kasi kahit na ikaw ay nagbabayad ng tax, nagbabayad ka ng bills at kung ano-ano, at the end of the day, at the end of the month, you are paying your mortgage. At the same time, darating ang panahon, mapupunta sa iyo yung bahay na yon, o kaya naman kung natapos ka na magtrabaho sa UK or gusto mong lumipat na ibang bansa or gusto mong lumipat na ibang bahay, gusto mong ibenta yung bahay na yon, you would have the equity. Magkakaroon ka ng sarili mong equity, kikita ka, at yung pera na inihuhulog mo, inirerenta mo, sa sarili mo mapupunta. Ibig sabihin, nag-iipon ka while you are renting, no, dun sa sarili mo kasi nagmo-mortgage ka. That means that you are borrowing money to the government, lalo na sa bangko, lalo na kung sa panahon na tataas yung presyo ng bahay, tataas yung hindi tataas yung mortgage mo, pero tataas ang presyo ng bahay, makakakuha ka ng mas maganda at mas maayos na equity return, no. So tutubo yung bahay mo. It's a good thing, it's an investment na makukuha mo. Kapag nagre-renta ka, wala kang makukuha. Basically, renta mo, palabas lang ng palabas yan, bayad lang ng bayad sa iyong landlord. So, kung ikaw ay may opportunity, I would suggest that you go and get your own mortgage in the earliest possible earliest opportunity na mabibigay sa iyo, no? Kasi may mga pagkakataon na hindi ka makakuha kasi kulang yung iyong naipon o kaya pambayad sa naipon pambayad sa deposit o kaya ay mas mababa pa yung credit score mo o kaya hindi mo pa kayang i-afford. Pero yun nga, sabi ko, I would highly encourage everyone to buy their own houses, no, if they are able to, no, if they can afford it, and I would suggest to do it the earliest opportunity that you would ever possibly can, no. So yun lang mga kapatid, maraming salamat, God bless, and hopefully sa darating na mga panahon makita ko kayo o ma-invite nyo ako sa mga bahay ninyo, sa mga housewarming ninyo, na sa ganon ay makasama ko din kayo sa sa celebrate dahil magiging masaya din ako para sa inyo na may magkakaroon kayo ng sarili nyong property. At simula yan ng success pag nandito kayo sa United Kingdom. Yun lang. Maraming salamat. God bless. See you all in the next video.